Sabay-sabay nga natin alamin kung naging matagumpay nga ang paggawa nga natin ng itlog na maalat. Mga mare, magandang umaga. Yan, tinan nyo na mahalatang bagong gising pa tayo. Pupunta nga pala tayo sa bukid. Bago tayo pumunta, magtipla muna tayo ng barley natin. Yes, dark choco yung aking. Yung kera naman yung kape. Yan. Ito pala yung mga flavor ng ating barley. Ay, kape pala tayo. Juice, dark choco, saka puro. Yan. Tipla-tipla lang kasi bago tayo pumunta ng bukid para mayroon muna tayong laman ng tiyan. Ito pala itsura ng ating dark choco. Ayan. Siya mga mara, sino na nagkape dyan? Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating coffee. Yeah. Ang sarap nga rin ng kape nito mga mare. Promise. Para siyang 3-in-1. Ang daming servings. Oo, ang dami ng serving niya. Kaya dapat medyo malaki yung tasa mo kasi medyo mapait siya kapag maliit lang yung tasa mo yan. Diba? Sarap ka ba matulog mga mare? Nako, maganda to. Sarap ang tulog mo pagka kape ka muna ng 30 minutes before bedtime. Ito naman yung paborito nga ni Kulot. Kaya lagi ako naubusan ng stock. Pero buti na lang tago ako ngayon dyan. Ayan. Kape muna tayo mga madam. Sarap. Mga mare, kung gusto mo maraming pagpipilian, ay dito ka sa barley natin. Meron tayong dark choco, coffee, juice, saka may puro din nga tayo. At eto nga, pagkatapos namin magkape, ay pumunta na nga rin kami agad dito para maasikaso na nga rin yung mga itlog. Bale, ayan, naka 37 nga ngayong araw. Na sinasalin dyan ni Randall nga kailangan niya ngayon timba kasi mag-aasikaso naman siyang pag-inom nga ng mga itik. Ako naman ay naging abala na nga rin sa pagkuha nga ng gulay kasi nga magsisigang nga tayo na baboy. Syempre, di ba nga mga mare, ang sinigang ay may mga okra. Kumuha na rin ako lahat ng pwede nga isawag sa baboy. Kaya ako dyan natawa, sabi nga ni Ran, bakit daw napakatagal ko daw pumitas. Sa pagpipitas pa lang daw ng okra, 1 oras na nga daw. Dahil may ilan pang ang kamatis na tira, kaya kumuha nga lang ako ng kaunti at may sitaw nga rin dito, kaya kumuha na nga rin ako. Literal na karne nga lang ang binili ko sa tindahan at wala nang iba kasi nga dito na nga lahat ng panahog. Kailan-kailan nga lang ako naglagay nga sa sinigang ng talong kasi nakita ko nga lang sa commercial. Sabi ko nga kay Ran, siya na nga kumuha ng talbos ng kamote, kaya kumuha na nga siya. At eto nga yung pangsasawag ko, diba ang dami nating kulay na isasawag sa ating ulam. Pagkatapos kong asikasuhin yun mga mare, eto't nagparikit naman ako ng apoy at kumuha na rin ako ng sinaing para sa ganun makapagsaing na rin habang nag-aasikaso ako ng panahog. Ganito nga ang ginagawa ko noon, talagang sabay-sabay para sa ganun sabay-sabay ding matapos. Halimbawa, alam kong maglalaba ako, ang gagawin ko, magsasaing muna ako, tapos habang nagsasaing ako, nakasalang ang sinaing, naasikaso ko naman ng paglalaba, ganun. At eto nga si Ran, naasikaso naman yung mga dahon nga dito. Habang abala nga sila doon mga mare, eto't ako pinagpuputol ko na nga rin yung mga sitaw. Ang sarap nga ng sitaw, talaga namang sarap putulin. Paano ang luluto nga, hindi katulad nga mga mare na bibili nga natin sa palengke na minsan panat na. Ito talaga ang kagandahan kapag meron kang sariling tanim. Talagang sariwang-sariwa ang makukuha mo, yung talagang mapipitas mo ikaw mismo. At eto nga si Kuya Noli ay nagdilig na nga rin dito. O diba, habang nagsasayang ako, inasikaso ko na nga rin dito yung pinggan. Paano kasi ilang araw na nga tong pinggan na to, hindi pa naasikaso kasi nga walang tubig tapos nga walang dishwashing. Kaya ngayon ko lang din naharap at ito nga si Ran, tamang walis na nga lang din dito. Ito kasi yung mga kinuha niya ng mga dahon o pinutol-putol niya dahon, inilagay niya nga sa gilid. Hindi niya na nga yan mga mare kukunin kasi pag daw nabulok, tambak rin. At eto, pinakuluan ko na nga yung ulam nga natin. Syempre, inalis ko na nga rin yung bula-bula kasi madumi nga daw yan. Yung manalatang nagmamadali ako, tingnan niyo yung apoy nga natin dito. Munti ko pa nga makalimutan na may sili pala ako kaya ayun, hinabol ko nga. Kaya kami lagi na nga nandito, sabi ko nga kay Ran, ay asikasuhin niya nga to at pagandahin. Dahil nga si tatay mga mare, hindi na rin masyado dito nakakasama kasi abala na nga rin dito. May pinagkakaabalahan na nga rin kasi si tatay, kaya ayan, nandito lagi kami. Bukod nga dun mga mare, wala kasing kasamaan sila mama, kaya hindi na muna nga namin sinasama kapag kami ang dito. O siya, ayan, hindi pa rin ako tapos nga maghugas. Natuwa nga ako kasi pwede pala yung balon panghugas kasi malinaw nga. Kung panghugas-hugas lang naman ng plato, ay pwede nga yun mga mare kasi ayun lang din naman ginagamit namin no. At sa wakas nga, tapos na nga rin ako magluto. Tara
Kaya mga mare, kain na nga tayo at sabayan nyo na nga ulit kami. Marami na nga rin yung sinain ko para nga sa mga aso nga natin. Ito talaga yung masarap nga ngayon sa panahon ngayon mga mare. Medyo makulimlim tapos medyo maasim-asim may pagkakaluto ko. Para tuloy ito gusto ko ulit ang ulamin ngayong araw kasi ang sarap ng sabaw. Ngayong araw ko rin din kasi balak na buksan nga yung ginawa nating itlog maalat kaya talagang pumunta nga ako ngayon. Kasi nga marami sa inyo ang nagtatanong ko ano nang update. Abay ako din ito natutuwa at gustong gusto ko na nga rin makita ko naging successful yun. Pero syempre kinakabahan nga din ako mga mare baka pumalpak. Pero kasi nagawa ko na nga yun noon pero konti lang nasa 12 peraso nga lang kasi ilang naman nga mga mare. O siya pagkatapos namin kumain nagpahinga lang din kami at eto hindi ako makatulog kaya nag-live na nga lang ako dito ng mga panty. At wag nyo na nga rin pasinin yung pising ko dyan mga mare kasi nga naka-live nga ako ng mga oras nga na yan. Tulog ka wa. Si mga mare tulog sila tapos nakita niya tong jealous niya. Ngat-ngat ni mata. Ako pa sinisa patulog-tulog kasi wa. Saan niya patulog-tulog ka wa. Tinan mo. Mga mare uuwi sila nang walang ilas kaya pala aso kanina maingay. Sabi niya sarili niya. Ew, napagalitan ko kanina kaya palang patulog-tulog ka daw kasi. Pwede nga. Ano, may muta-muta po. Patulog-tulog ka ba? O siya, eto na ang pinakahihintay nga natin mga mare. Kukuha nga lang ako ng 5, titingnan ko kung pwede na nga. Kung hindi pa pwede, ay papatagalin muna nga natin to mga mare kasi 14 days pa lang naman ng mga oras nga na to. Ang pagkakamali ko lang dyan, puro ibabaw ang kinuha ko. Dapat pala tinesting ko na nga yung ilalim. Ang gagawin pala dito, pagkatapos mong kuhanin dyan, ay ilalaga mo nga siya. Kaya inilaga ko siya ng 15 minutes. Kaya tingnan nyo yung apoy. Habang naglalaga ako, etong si Ran, pinupunasan na yung mga itlog nga dito para pag uwi nga doon malinis na at hindi na mahirapan si mama. Si mama kasi sobrang tiyaga niya nga pagdating sa paglilinis nga ng itlog at eto nga sobrang linis na pwede na pang benta. Sa mga naghanap dyan nga ng itlog ng itik, pwede kayong bumili nga sa atin. Malalaki to at hindi kayo malulugi. Ayan nga, pagkahango ko, inantay ko lang saglit at pwede na nga natin to mga maring buksan. Tingnan nyo naman yung pisngi ko, parang mananapak sa pula. At eto na talaga ang pinakahihintay ng lahat at eto na nga mga mare yung itsura. Nakakakaba pala to mga mare. Nung nakita ko nga siya, ay tingin ko ay hindi pa nga to pwede. Sabi ko tagalan po nga namin ng 7 days, bale 21 days na. Kasi yung nasa ibabaw nga to mga mare, kasi siguro sa ilalim ay pwede na pero mas maganda na nga tagalan natin at ayun pinasubukan ko na nga kay Ran para malaman nga natin. Mga mare, magpupud testing tayo ng itlog na maalat. Ang dami. Ito pala yung ginawa natin itlog maalat mga mare. Ito yung update. Aray, parang kulang pa siya sa sa araw. 14 days pa lang kasi pero nasa ibabaw kasi to siguro 7 days pa. 7 araw pa. Pero itlog na maalat na siya mga mare. Sakto lang yung alat. Tamang-tama lang. Masarap. In fairness. Bay, natawa naman nga ako, food testing daw. Ano ba yan, makina? Baka food tasting. At ayun nga mga mare, sabi nga namin patagalin muna nga namin para mas lalong sumarap. Bago nga kami umalis, eto tagwalis muna nga si Ran kasi naghawan nga siya saglit. Palubog na rin kasi ang araw kaya uuwi na nga tayo. Baka maabutan pa nga tayo ng ulan. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.